Iginit ni House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na suportado niya ang posisyon ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa mga isyu sa panukalang 2025 national budget. Kanina, sumalang sa pagdinig ng Kamara mga opisyal ng PhilHealth para talakayin ang usapin ng zero subsidy para sa ahensya. Yan ang ulat ni Melales Morales. Walang dapat ikabahala ang ating mga kababayan. Sagot po kayo ng PhilHealth. What we can assure in any case is that PhilHealth management will optimize our resources and will safeguard every peso entrusted to us and make sure it is spent effectively and responsibly. Ito ang tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko sa gitna ng mainit na usapin ukol sa zero subsidy ng ahensya sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, iginiit ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na may sapat naman silang pondo kaya't tuloy-tuloy lang ang kanilang serbisyo. As of October 2024, PhilHealth holds a surplus of 150 billion pesos and a total reserve of 280 billion pesos, complemented by an investment fund nearing 490 billion as of November 2024. These figures clearly demonstrate that PhilHealth is financially robust, well-positioned to sustain operations and fully capable of addressing the healthcare needs of our 115 million members. Maging ang Department of Health na siyang may hawak sa PhilHealth, siniguro rin ang walang patid na operasyon ng ahensya, taliwas sa mga batikos ng ilan. Maraming pera ang PhilHealth, higit pa sa reserve fund ceiling na pinapayagan ng batas. Inaprubahan ng board kahapon ang mas mataas na benepisyo at isang budget para sa 2025 ng PhilHealth na kumikilala na dapat gumastos ng mas malaki ang PhilHealth para mas maliit ang gagastusin ng mga pamilya. Una nang nakatanggap ng samot-saring kritisismo ang Kongreso dahil sa pagtapyas nila ng pondo sa ilang ahensya tulad sa PhilHealth at Department of Education sa ilalim ng 2025 budget proposal. Pero gate ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, naniniwala naman ako sa naipasa po nating version for the 2025 budget. The government and the country can be rest assured that the programs, the projects, and the policies to further push the country forward will be implemented well. May babala rin si House Assistant Majority Leader Jude Asidre. Be very careful kung kanino kayo nakikinig kasi meron lang talaga na nandyan para manggulo lang. Sa isang panayam, iginit naman ng presidential son na si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na hinggil sa mga issue sa budget, basta't suportado niya ang posisyon ng kanyang ama na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The president is my father. I support him in whatever he says and whatever he hopes to achieve. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.